Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. At ngayon, pag-uusapan natin, ano kaya ang magandang gawin kung meron kang 1.5 million pesos? Ikaw ba ay bibili ng bahay na yari na? O ikaw ay magpapatayo ng bagong bahay? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Kung mayroon kang 1.5 million pesos, ang ganda ng sitwasyon mo. Ang totoo, magandang problema yan. Meron kasi akong kaibigan na nakakwentuhan last night. Niisip niya, ano bang pwedeng gawin kung meron akong ganong halaga? Bibili ba siya ng bahay na yari na? Kasi kung may 1.5 million ka, dadagdagan mo na lang yan or pwede kang mag-loan, di ba? O ang gagawin ba niya ay bibili na lang siya ng property at magpapatayo ng bahay. Okay, so i-breakdown natin ano yung mga determining factors, no? Para mag-arrive ka sa isang magandang solution dyan sa problema na yan. Siguro, tatlo lang. Tatlo para mas madaling makapag-decide. Number one, time. Yung oras mo, yung panahon na kailangan mo para makalipat ka sa isang bagong bahay. Whether yan man ay ipapurchase mo na yari na, ready for occupancy na, or papatayo ka ng bahay. So, number one yan, no? Hindi natin i-consider yung cost. No? Huwag na yun. Kasi meron ka na yung mamaya papaliwanag ko bakit di natin i-consider yun. Pangalawa na magandang maging determining factor or element sa paggawa mo ng decision bukod sa time ay yung iyong need. Yan. Yung pangangailangan mo. No? At yung number 3 ay tawagin na lang natin ang iyong preference. Yan. Kung ano yung yung choice. Pwede natin sabihin dyan na yung iyong style, yung iyong gustong mangyari. No? So yan, dyan lang tayo umikot. Number 1, kung kailangan mo ng mas mabilis na transition from ikaw ay nandyan sa previous na bahay mo, o kung nagpaplano ka na lumipat at nagmamadali ka, syempre, pasok dyan yung brand new or yung ready for occupancy, RFO na unit. Kaya lagyan nga natin ng column. So, kung time, okay. Dito ka na. Kung importante sa'yo na makalipat na kaagad, dyan ka na sa bili ka na ng ready to occupy na. Okay. So, ito naman, to construct. Lagyan natin dyan. So, kung importante sa yung element ng time, kailangan mo nang lumipat, huwag ka dito. Bakit? Ang isang bahay na, let's say, para sa isang pamilya, merong 3 bedrooms. No? Let's say, ito ay isang bungalow, o isang single-story na bahay. It will take 6 to 8 months para makomplete yan. Para matirahan mo na. Dito sa ready for occupancy na, lilipat ka na kagad pagkatapos mong mabayaran.
Kaya lang, kung ang pera mo ay 1.5 million, kulang pa siguro yun, no? Unless, maliliit na bahay lang, tapos, huhulugan mo. Yan. So, pwede na. No? Pero kung to construct, syempre, bibilang ka pa ng panahon. Ilang buwan pa. So, dito ka pupunta sa ready for occupancy na unit. Next, yung iyong need. Ano ba ang kailangan mong bahay? Kung mas importante sa'yo na ma-meet yung iyong kailangan. Halimbawa, ikaw ay mayroong ilang anak. Yung family mo, meron kang 3 anak. So, ang requirement mo, at least ay mayroong 3 bedrooms. Yan. Tapos, gusto mo, maipark mo yung iyong sasakyan na SUV. So, siguro, ang kailangan mong property ay at least, nasa 150 square meters. Kung 1.5 million lang ang pera mo, baka mahirapan ka, no, na bumili ng ready for occupancy na. So, baka hindi ito ang puntahan mo. Baka ang puntahan mo, yung 1.5 million, ibili mo muna ng property na ang size ay nasa 150 square meters or more. So, baka dito ka pumunta. Kung hindi ka naman kasi nagmamadali at kailangan mo ng ganong magandang property. At ang gusto mo yung property na yon ay maganda ang location. So, yun ang kailangan mo . Kung hindi mo kailangan agad-agad lumipat, baka i-consider mo na pumunta sa bagong bahay na ikaw mismo ang magpapagawa. So, sa pamagitan yan, habang hinihintay mo, bumili ka ng property. Yung property na yon, pwede mong gawing collateral eventually kung gusto mo nang magpatayo ng bahay at mag-avail ka ng isang housing loan, whether sa Pag-ibig or sa isang reputable na bangko of your choice. So, magandang option yun, no? Kasi, hindi mo mararamdaman na ganun kalaki kaagad yung ilalabas mong pera. Tapos, yung property ay gagawin mo pang collateral sa bangko. No? So, yung 1.5 million na yun, no? Siyempre, maganda-gandang location ng property na siguro yun, no? Nasa suburb or nasa labas ng Manila or ng QC. No? Medyo maganda-gandang mga location. Make sure na hindi binabaha at yung malayo siya sa fault line. Yan. Next, preference. Kung meron kang specific na gustong mangyari, meron ka talagang gustong style ng bahay, hindi mo yan makukuha dito sa ready for occupancy ng mga units. Bakit? Kasi may design na yan Nakatayo na yan. No? Very limited na yung magagawa mo para baguhin siya. Unless, ipa-renovate mo. So, hindi mo kagad siya matitirahan. No? Kung importante sa'yo ang time at yung need mo ay kinoconsider mo, dito ka talaga sa kagustuhan mo na lang, yung preference mo. No? So, kung ang mas iniintindi mo, meron kang 1.5 million, pero ang iniintindi mo ay yung preference mo, yung gusto mo talagang mangyari, baka hindi ka dito pupunta. Dito ka pupunta sa to construct. Yan. Mas maganda kasi magagawa mo kung ano yung gusto mong gawin. So, kung meron kang 1.5 million, kagaya nung nandito sa number 2 na discuss natin kanina, pwede kang bumili ng property na gusto mo, i-loan mo sa bangko, gawin mong collateral, at magpagawa ka ng design based sa kung ano ang gusto mo. Okay. So, ibig sabihin, matter of prioritizing. Ano ang pinaka-priority mo? Yung bang makalipat ka agad? Yung bang kung ano talaga ang kailangan mo? At kung ano ang gusto mo? Yan, preference. So, sa pamagitan yan, pwede mong magawa ang mahusay na decision. Kasi kung time, nagmamadali ka, meron kang 1.5, ang totoo, yung 1.5, pwede ka nang magkabahay dyan. May mga prefabricated na mga materials. Dadalhin na lang dun sa site.
Ang mga halaga niyan, mga ano lang, mga 200,000 lang. Isang unit na mga 30 square meters na shell. Tapos, i-finish mo na lang. Ang problema lang doon, dahil precast yun, kailangan mo ng equipment, dadalhin mo sa site. So, yung 200,000 na unit, hindi pa finish. Pag finish mo yun, dinala mo sa site, kailangan mo pa ng mga another 200,000 para madala yon sa site. At para yon ay may assemble, ma-erect. At kailangan mo pa ng another 200,000 para i-finish yon. Pero, ang totoo, hindi yun yung preference mo. Kasi, modular na yun eh. Buo na yung, kumbaga, meron na siyang, hindi siya masyadong customizable. Yan. Kasi, isusubo na lang sa'yo yung form na yon. So, pero kung talagang nagmamadali ka, pwede mo pa rin gawin yun, no? Bibili ka ng ready for occupancy or bibili ka ng unit na, na prefabricated. No? So, yan, no? Sana nakatulong sa inyo, no? Para mag-decide. Ang totoo, yung 1.5 million, gaya na nabanggit nga natin, magandang situation yan. No? Kasi nga, marami kang opportunities. No? Pwede mong dagdagan yan. No? Pwede mong ibili ng lote yan. Madadagdagan mo yan sa pamagitan ng loan, no? O kaya mag-ipon ka pa. No? Maganda yan, no? Magandang sitwasyon. No? Kaya, okay yan, no? Kung mayroon kang 1.5 million, gusto mo magkabahay, sana makatulong sa itong ginawa nating analysis. No? Kailangan lang ma-determine mo ano yung priority mo, yung time, yung need, o yung iyong preference. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!